ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, 2 minuto, makalipas ang alas 9. Ang mga latest, ang mga trending. Ano na ba ang mga happening? Usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado. Hanggang mamayang alas 10 po tayo magkakasama-sama. Napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At napapanood din po tayo sa ating FB live streaming. Napapakinggan din po tayo sa ating himpilan, sa ating overseas radio, sa Radio Pilipinas World Service. At syempre, napapanood din po tayo sa ating FB page account ng Radio Pilipinas World Service. Ako po si Ben Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Marami po tayong pag-uusapan. Unang-una na po, yung kamakailan lamang ay pinagtutuunan ng pansin ng Administrasyong Marcos. Maging ang ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay kinausap yung ating mga iba't ibang ahensya. Dahil po dito sa maaring maging epekto ng El Nino sa ating bansa. At syempre, parang pinangalanan niya ang National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC para maging isang lead agency. Dito po sa pagtulong o pagsasagawa ng ilang mga hakbangin para po medyo mapababa yung magiging epekto nitong El Nino sa ating bansa. Alam nyo naman po, noong 1997 hanggang 1998, merong isang El Nino. Yung El Nino noon, panahon na yon ay parang natagurian na worst, El Nino of the century nung mga panahon na yon. At marami po na nawala, ang kumbaga, yung kabuhayan na hindi na ipagpatuloy yung mga proyekto, iba't ibang proyekto. Marami rin po mga na-display sa kanilang mga komunidad, nagkaroon ng iba't ibang klase ng sakit na idinulot po nitong tagtuyot na ito o nung drought na ito noong 1997 hanggang 1998. Kaya ang tanong po natin ngayon, kakayanin ng ating pamahalaan ngayon itong napipinto na naman na tagtuyot o El Nino sa ating bansa. Okay, so, masyado bang malakas? Okay, sorry, masyado daw malakas yung bed ko. Anyway, ready na ba? Okay, ready na pala ang ating makakausap ngayong umaga. Kaugnay pa rin po ito ng pag-aatas po ng ating Pangulo na medyo asikasuhin natin itong napipinto na pagdating ng El Nino dito sa ating bansa. Makakasama natin via
Phone patch. Okay. Ang director ng National Disaster Risk Reduction Management Council para matanong po natin kung ano na yung kanilang mga plano kaugnay po nitong ating isasagawa para maibsan naman yung magiging epekto nitong El Nino sa ating bansa. Si Director Edgar Posadas. Director Posadas, magandang umaga po. Magandang umaga po, ma'am, at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyong programa. Ayun. Direktor, alam po ninyo, ito talaga nabanggit natin kanina, no, yung hindi lang ito basta isang pagdating ng tagtuyot, kundi dapat nating paghandaan, dahil nung 1997 at 1998 naging malaki ang epekto nung nangyaring El Nino noong mga panahon na yon. So, maging ang ating Pangulo ay nagkaroon ng pag-aata sa iba't ibang ahensya at nabalitaan natin, Direktor, na kayo yata yung magiging lead agency. Ang existing po ngayon, ma'am, kasi it came from a task force, no, nung nandyan na po tayo yung earlier years nitong El Nino response na ito, at dati po NEDA ang naka-chair, no? Pero dun po sa bagong tatag na yung pong nabago yan into a national El Nino team, ito po ay magkakasama po dyan ng it's led by the DILG, co-chaired by the DSWD, and OCD po as the Secretariat of the NDRIMC. And we are complying po. We are one with the President in his pronouncement, no, dun sa kanyang masidhing advokasya po, no, dito. Palagi niyang sinasabi magtipid ng tubig at itong El Nino na ito ay nandito talaga. It's a reality. And sa ngayon nga po, ang pinoproject ng ating science agency, yung DOST Pag-asa, talagang magiging severe ito until the earlier part of next year. And so, kailangan po nating maghanda at sa tingin ko naman po yung framework, yung balangkas ng kung paano epektibong ma-address ito by the government ay nandun na po, naka-establish na po ito. In fact, nakatutok po tayo dun sa mga, siguro po alam nyo naman na ito dun sa yung framework na ang tinututukan po natin ay food security, led by the Department of Agriculture. Yung water security po, DENR naman ito. Energy security by the DOE. Yung siyempre po may concerns tayo kung konti ang tubig, meron din po mga health concerns. So yung health security po is by the DOH, and yung public safety kasama na rin po dito yung overall na security ng mga pamayanan. Ito po ay led by the DILG. At meron po itong mga units po na talagang tututok. Meron po tayong strategy management unit. This is led by the NEDA. Yung strategic communications, kasama po kayo dito. This is led by the PCO. And the technical working group at the national level is DILG, OCD, DA, DNR, DILG, DOE, at saka DOST. At ito, ma'am, ay nag-issue na rin po ang NDRIMC ng Memorandum Circular 05 dated ditong October 2023 para i-replicate po, i-organize ng mas mabuti. At kung anong meron sila, i-enhance nila yon para mas maging responsive po. So, ang ano po natin dito is replicating down the line, and hanggang sa level po ng mga lokal na pamahalaan na talagang napakalaki ng kanilang role dito, ay aware sila. At yun naman pong mga paghahanda to include yung mga available resources ay nandyan din po available from the local, paakyat ng paakyat hanggang mapunta po sa national level. Itong mga pag-address ng concern na ito. So ngayon, Direktor, ito ay ongoing. Opo. Ongoing po ito. In fact, kung hindi po ako nagkakamali, nagkaroon po ng pagkukulong this week sa Malacanang. Ang OCD po was represented by, kasama po si Secretary Teodoro ni Assistant Secretary Caraig, dun sa meeting na yon. At yun nga po, the President is espousing for a more enhanced organizational setup para mas ganun po siya
committed dito na talagang and siya na nga po ang he makes it a point na mini-mention niya dun sa mga engagement niya like one time dito sa Muntinlupa sinabi niya yung sa water harvesting. Opo, yung water security po. Tama po kayo. Opo. So naka-angkla po doon yung efforts ng NDRIMC. Kasi po yung NDRIMC is basically the whole of government approach. Plus, we have the private sector there. We have the TSOs. We have the academe. 45 members po yan na nakaupo. It's a collegial body po na readily available po yung kanyang yung organization, and then each of the member agencies brings along with them yung kanilang mga expertise para po, lalo na po yung mga lead agencies na nabanggit ko kanina, para mas matutukan po natin ito. Plus, yung pong palaging sinasabi ng ating Pangulo that hindi lang itong El Nino, but yun din pong mga iba pang disasters that come our way, dapat po science-based tayo. He's emphasizing that. And so far po, strengthened naman yung, at nagpapasalamat din po tayo sa ating mga kaibigan sa DOST for providing us with the necessary details and guidance para po mas mabalangkas natin ng maayos through the organization nga po nung initially nung National El Nino team, and probably there would be a task force created para dyan, para mas mapaigting po. Base din po doon sa pronouncement ng ating Pangulo. Oo nga. Napapansin kasi natin na sa lahat nga ng mga okasyon talagang nababanggit na ating Pangulo, no? Itong pagdating ng El Nino. Kasi sabi nga po rin ng mga eksperto, mas matindi ito kaysa sa mga iba't iba bang problema na nararanasan natin ngayon sa ating bansa dahil mas maraming maapektuhan, ano? Pag hindi natin napaghandaan itong El Nino. Director, ano sa tingin ninyo? Kasi nga, nabanggit natin kanina, 1997, 1998, ito yung sinasabi nila na worst El Nino, no? Nung century, sabi niya, worst El Nino of the century. Ano po ang sabi ng DOST sa inyo kung gaano ka-severe as compared doon sa 1997? Well, ang sabi lang po ay talagang it will be severe, no? When we're taking, pag ginagamit yung mga word na yun, ma'am, ng ating mga science agencies, medyo we on our toes. No? We are prepared, but we have to, not rest on, not procrastinate kasi anything can happen po. That's why as early as now, naghahanda po tayo because that is key, no? Yung preparedness. Habang medyo hindi pa siya masyadong, ibig ko sabihin po, habang hindi pa masyadong depleted yung resources, hindi pa masyadong ramdam yung epekto, no po. Ang key natin dito, marami po tayong instances na kagaya po nung mini-mention nyo kanina, yung El Nino ng 1997 to 1998. Meron po tayong mga ganong experiences na dapat ito po ay kino-consider ng OCD, ng Office of Civil Defense, being the executive arm of the NDRIMC. We are capitalizing on that para po makita natin, we have to benchmark on those. Kaya nga po nagkaroon tayo ng mga evolution ng ating organizational setup, ng leadership, kasi mas sa palagay po natin, mas sa palagay ng ating Pangulo, to the recommendation po din ng ating mga technical agencies, no, na mas magiging responsive tayo by, kagaya po nito, yung pamumuno ng DILG, and then co-chaired by the DSWD and of course the Office of Civil Defense there as the executive arm of the NDRIMC para po tulong-tulong. At ang importante po dito, ma'am, ang pag-uutos po is this has to be cascaded down to the level ng ating mga frontliners, meaning our LGUs. At para mapaghandaan din po nila, lalo na po yung mga posibleng mas matatamaan ng mga areas that are more prone po dun sa severity ng effects ng El Nino. So sa ngayon naman po, wala pong patlang dun sa pagpapaalala sa kanila, and marami pong pagpupulong, napaka-productive po nito. In fact, there are lengthy meetings, everybody is there. At meron din po tayo yung nabalangkas din po natin yung National Action Plan para po meron tayong parang there's a guidebook po, no, para hindi tayo pa widow because hindi po pwede yung we leave anything to chance. So basically, yun pong National Action Plan will be our guide and the guide of everyone there with all the tasks
identified para po alam nila yung gagawin nila. And this is what we continue to advocate po, lalo na po sa inyong Office of Civil Defense at saka sa NDRIMC. Director, meron ba tayong natutunan na ginawa ng ating gobyerno noong 1997 hanggang 1998 na pwede rin natin gamitin ngayon dun sa mga isasagawa din nating aksyon? Opo, basically ma'am, in general, I could actually summarize it into being proactive talaga. We take this seriously. Hindi po parang, di ba po, sabi natin, although on a different light ito, that it wasn't raining when Noah built his ark, no? Parang sabi ng mga tao, parang baliw yata ito, naghahanda, wala namang nasa taas siya. But taking it from as an example po, ma'am, no, yung anything can be possible kasi hindi po natin siguro wala namang 100% na accuracy ng prediction, but at least sinabi na sa atin that it will be severe. And yun is a signal enough po for everybody to be prepared, no? It starts from yung mga individual, no? Simple pong pagtitipid ng tubig. Yes. Alam na po natin ito, instead of mag-flush kayo, pinanghugas po ng plato that can be used as a pang-flush ng inidoro. At saka, kung hindi natin po kailangan, isara natin yung faucets natin. Huwag po tayong kumuha ng sobra, yun lang kailangan natin. And talaga po, yung conservation at saka yung disiplina po. And yun pong awareness that every individual, bawat Pilipino po ay merong role. Hindi natin po sasabihin, bahala na sila dyan yung gobyerno. Of course, kailangan kasama po lahat. Hindi po magiging successful ang any initiative by government if our kababayan do not own it. So kailangan po natin, patuloy po natin pinapanawagan, why do we talk to you? Because we want them to realize that napakalaki ng kanilang role. Probably mas malaki pa kaysa sa role ng gobyerno. Kasi kung susumahin mo, it's the whole country, the whole nation preparing for this. At saka yun... Apo. Sige po. So, sinasabi kasi natin, yung mga nakikinig sa atin ngayon nanonood, baka akala nila kung ano lang to, no? Pag sinabi nating severe, dapat maghanda talaga tayong lahat, no? Kasama yung mga mamamayan natin. So, sir, pag sinabi nating severe, worst case scenario, ano ang pwedeng mangyari, for example, sa ating tubig, sa ating agriculture, sa ating elektrisidad? Ano yung worst case scenario na nakikita natin dito kung sakali? Well, definitely, ma'am, maapektuhan po yan lahat, kasi pag nabawasan ng tubig, we need water for energy, we need water for agriculture, we need water for daily use, we need water para mapanatili yung health natin, mapanatili yung safety natin. So it's a cross-cutting issue po, factor. So ang ibig po sabihin nito, lahat talaga maapektuhan na posible po dyan kung hindi natin maaagapan yung mga pagtaas ng presyo, yung mga kaya nga po lahat ngayon, kagaya po ang Department of Agriculture, sila po ang isang talagang agency na busy ngayon para po dun sa paghahanda in terms of food security. Sa tubig naman po, yung lahat ng paano natin i-harness, no, yung mga nandun sa ating mga dams, paano natin, yung mga sources of water natin, yung mga alternative sources of water po. So marami pong mga ganong inisyatiba, ganon din po ang Department of Energy, yan din po ang kanilang ginagawa. Tinututukan nila para po walang masyadong kung makaya, walang power outages, kung hindi naman po ma-minimize or maibalik agad kung sakaling talagang may kakulangan. Yun po ang mga paghahanda ngayon, ma'am, na ginagawa. And I'm sure, lalo na po yung mga lokal na pamahalaan, nakikita ko rin sila. Marami din pong, nakakausap ko din po yung mga regional directors namin kasi ang OCD po is regionalized, no, yung Office of Civil Defense. So, through our regional offices, ma'am, talagang they are engaging with our partner stakeholders, no? Yung mga kasama na din po dito, yung mga yung ating mga ahensya, yung ating lokal na pamahalaan, kasama na rin po yung mga local chief executives, yung ating mga politiko, kasi kailangan din po ng mag-provide ng leadership at saka we need every assistance that we could get po dito sa ganitong sitwasyon. And
just like before, ma'am, I think basically the Philippines is a resilient nation. Ano? We will bounce back. Tulong-tulong lang po tayo dito. Sabi nga po ng ating Pangulo, palagi niyang sinasabi yan, and sinususugan din ni Secretary Teodoro during our meeting. Sabi niya, dati sinasabi natin climate change we have to prepare. No, ngayon it's a reality po. And then yung sinasabi po ng ating Pangulo na yung unpredictability of disasters now, kung sinasabi natin, palagay ko naman po patuloy tayo naghahanda as a nation kasi talagang reality po yan, madadaanan tayo. We are in the Pacific Ring of Fire, marami po tayong proneness to disasters. But ganun pa man din po, yung sinusurpresa tayo ng mga sitwasyon. Minsan, sabi nga po ng ating Pangulo, nagbabago yung buka ng disasters and therefore, government has to be one step forward. Dapat din mag-adapt tayo, mag-prepare tayo at kailangan natin yung tulong ng lahat. No? Yun po ang kailangan natin i-emphasize dito. More than the technical aspect. Yung simple things like yung household preparations po, community preparations ng pagtitipid ng tubig. It all boils down to that. Pag nagawa po natin yan, malaking tulong na yan. Plus of course po, we would like to assure everyone that government is here. We are prepared. In fact, ang ating Pangulo, hindi po siya tumitigil. Talagang kung medyo kailangan pang i-enhance, sige pa, i-enhance pa natin. And that is what sinasabayan din lang po namin siya ng NDRIMC at saka ng Office of Civil Defense. Yung kanyang enthusiasm and yung kanyang commitment dito po sa usapin na ito para po mas maging hindi man masyado po maramdaman lalo na po ng ating mga maliliit na ating mga mamamayan, yung the brunt and the effects of the impacts of this El Nino na nandito na po ngayon. Director, kasi di ba may mga nabanggit na mga provinces, mga lalawigan na maaaring maapektuhan. Sa tingin ninyo, mas madadagdagan pa ba yung bilang ng mga ito? Posible po ito, ma'am. Anything is really possible, no? Sa ngayon nga po ang ulat lang ay 65, no? 65, opo. Makaranas po ng drought, no? Habang 6 po dito can experience dry spell and yung hindi lang naman din po ito nararanasan din po ito sa iba't ibang bansa. At nakikita po natin dito dahil nga po sa pagbabago ng klima, meron pong nababawasan po in some areas yung buhos ng ulan, no? In some, umaabot po ito ng hanggang 80%. So, marami pong, kaya nga po, hindi lang po dito sa Pilipinas, but a lot of countries can experience moderate to severe drought conditions between the months po of February and May next year, 2024. So, kaya nga po, talagang yung mga pagkukulong, yung kanina po palagi pong nag-uulat yung mga agency leads with the support of everyone there and ang plataforma po ng NDRIMC and of course yung inyong Office of Civil Defense taking the lead po in the implementation because of the Office of Civil Defense po makes sure na yung mga pag-uutos, yung mga agreements in the council led by the SNDC Secretary Teodoro is being undertaken po and then we facilitate po yung mga meetings na yun, tayo po yung nagpa-facilitate ng mga meetings. Ito po, yan din po ang talagang utos din ng ating Civil Defense Administrator, si Undersecretary Ariel Nepomuceno, na tutukan ito at i-complement po natin yung pong masitihing commitment ng ating Pangulo dito sa El Nino na nararanasan. Oo. Sir, kanina nabanggit nyo na hanggat hindi pa nadideplete yung ating resources, kailangan gumalaw kayo ng gumalaw, kailangan magkaroon ng aksyon. Pero paano nga po yung halimbawang nagkaroon na ng depletion, na deplete talaga yung resources natin? Paano po? Sa palagay ko naman, ma'am, sa dami-dami po ng disasters na naranasan natin and we have had this El Nino phenomenon worse before, no? The mga worse, nabagit yung 1997, 1998. Nakahanda naman po tayo dyan, ma'am. Nakahanda po tayo. Ang gusto lang po natin is yung prudent and judicious use of resources. Kasi pag sa mga disasters po, ma'am, talagang sometimes yung talagang may kakulangan. Pero sa ngayon po, sa mga na-experience natin,
we would like to commend po our local government units. They are empowered po sila talaga para ma-address muna ito sa kanilang lokal na level. And then, kung sakasakali po, meron pa naman pong iba-ibang layers. Yung provincial level, yung regional level, nandyan po ang resources ng ating mga OCD regional offices. In 17 regions po yan in the country, to include BARM and NCR. Ganun din po yung pag kinakailangan din po, nandyan naman po ang resources ng national government po para i-address itong mga ito. At meron po tayong mga sources. And Dream Fund could be a source of that. Pwede rin pong mag-identify ang ating DBM kung kinakailangan kung saan natin pwedeng kunin. So, wala pong dahilan para hindi po magawa ng mga ahensya yung dapat nilang gawin. At yun naman pong resources hanggang sa national level is always there for their for them to access, and pag may request naman po, we will facilitate. Ayun, kasi nabanggit ko lang yun, Director, dahil yung mga, syempre may mga provinces, may mga lalawigan tayo na mas magiging severe, di ba, yung effect, at hindi rin natin alam kung hanggang saan din yung kanilang resources. Opo, kasama po yan, ma'am, sa ating mga itinutulong sa kanila, during peak time, pag wala pong mga disasters. Capacity building tayo. We provide technical assistance, we provide trainings on incident command system, on their the crafting of their local dream plan. Kasama po itong El Nino as one of yung mga pinaghahandaan or drought. Depende po kung saan sila located in the country. Nandiyan din po yung how do they utilize yung kanilang quick response fund, yung kanilang available local dream fund para po isagawa yung mga dapat nilang gawin. At ang maganda po dito, at least hindi po natin idinidikta. They themselves decide kung ano yung plinano nila, yun din po ang paggagastusan nila. They just have to activate po yung mga plano nila na nandyan, yung mga local dream plans nila. Sa mga times po na ganito na kailangan nilang ilabas yun from the shelves, and then i-operationalize yan, and then yung task organization, and then the mobilization of funds po. And kapag po na medyo nakapag-identify na sila na may mga gaps, particularly sa resources, sabi ko nga po, hanggang sa national level, yung available po yung resources para tumugon po. Basta gawin lang nila yung dapat nilang gawin. Oo, ayun. At least, meron tayong gano'n, na assurance talaga galing sa ating gobyerno. Director Posadas, ano masasabi nyo? Kasi ito yung naririnig natin palagi, yung rainwater harvesting. Kaso wala namang ulan ngayon. So, paano yung isasagawa kaya yung gano'n? Opo, ito naman po ay isa sa mga options. Meaning po, kapag I don't claim to be an expert on mama, I defer to our science. But ang practical side po nito, halimbawa po, when meron pong marami na rin pong mga lokal na pamahalaan na naka-establish na po sila nung mga yung ganyan, how to harness yung pag medyo malakas po yung ulan, sige, salok sila, and then kapag wala po, they have something, meron kang naipon. And even ngayon, ma'am, yung mga meron pong bagong building yung Office of Civil Defense sa Camp Aguinaldo na kasama po yung sa green architecture, yung parang harvesting of available water. May cistern, may mga ganon. Meron pong mga ganyan na ngayon, ma'am. Aside from, of course, ma'am, syempre, hindi naman lahat may ganong kakayanan. Meron din po yung simple as one, ma'am, na kung hanggang madami, mag-ipon ka. Yes, para po pag wala na, meron kang meron kang naipon kahit na paano pandugtong sandali at such time na maubos din po. Kasi parang nababalitaan din natin maski sa mga subdivision, yung mga bagong ginagawa, parang gumagawa na rin sila ng ganitong mga struktura 'di ba, para doon sa kanilang komunidad. Opo, bahagi po 'yan ng advokasya din natin, yung green architecture, yung ating yung sa pag po natin pagbaba ng carbon emission. Yung sa climate change po ito, katapos lang ng COP sa Dubai, kasama po ito dun sa mga efforts natin. And then the Philippines is one of the, kasi alam po natin we know how difficult it is to be impacted by this disasters. Say for example, ma'am, yung Yolanda in 2013. Ang alam natin, handa tayo, pero nung humampas siya, parang it came as a surprise. Nabulaga, Opo, nabulaga tayo. So,
yan din po ang I think ang wisdom, no. Ako po personally, as a medyo matagal na rin po ako dito sa Office of Civil Defense. Ako po yan ang sold po ako dun sa as a person po, no, dun sa sinasabi ng ating Pangulo na level up ka palagi. Wag kang we should not be caught barefooted dun sa mga sitwasyon na parang you don't know what hit you. Kumbaga po, no, sa sinasabi natin. So you did not imagine nangyari ba yon? So, ang ano po natin dito is habang pwedeng maghanda, ma'am, talagang preparedness is the key. Tama. And ang effort po na ito is beyond government. The whole of society approach is our dictum here, is our advocacy. Yung maliliit po na effort ng bawat individual, bawat pamilya, bawat komunidad, when you sum it up, ma'am, malaki pong bagay yan. Pagtitipid sa tubig, sa enerhiya, kung pwede silang mag-invest sa mga pinapagawa nilang mga infrastructure or green architecture. In the long run po, maaring hindi in the immediate term kasi sometimes medyo expensive po ng konti yung investment. Pero in the long term, ma'am, pati yung friendliness niya to the environment and then yung malilesen po natin yung pag-contribute sa climate change, malaking bagay na rin po yun. Ako, maraming salamat, Director Edgar Posadas. Nako, marami kaming nakuhang mga info doon sa mga isinasagawa at isasagawa pa, no, para medyo maibsan yung epekto nitong El Nino sa ating bansa. At sa pangunguna na rin, syempre, na ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., no, ang pagbabantay dito sa phenomenon na ito. So, Director, baka meron ka pang gustong iparating doon sa mga nakikinig sa atin, kaugnay po nito ating pinag-usapan. Una, ma'am, bago ko makalimutan, pinasalamatan ko lahat except we also would like to acknowledge the importance din po ng contribution of our friends from the media. Kasi hindi naman din po ako pwedeng magsalita sa lahat ng bawat Pilipino na meron, ano, that through your program, your medium, napaparating po natin, and napakalaki pa rin po ng reach ng AM radio natin, ano, ng radio, may it be AM or FM, no. Napakalaki po ng reach nito, at kami po ay nagpapasalamat, no, for this opportunity to talk to the people through your program. And of course, again, ma'am, na-discuss ko na rin po ito. Ang paghahanda po nito ay talagang nakasalalay from the smallest unit, no, from every individual there is in the country. Kung maggagawa tayo ng mga everyday simple steps to just conserve water, conserve energy, para po baka hindi tayo makadagdag dun sa mga carbon emission, sa climate change, and yun pong ating contribution will go a long way. And coupled with this po, makakaasa po kayo that your government in all its levels, no, from the local government units to the provincial level, local government units to the regional level po, no, nandyan yung mga ahensya ng mga gobyerno. And kung kinakailangan po, akyat pa po sa national government through the NDRIMC and through the National El Nino team, and baka maging task force din ito. And then patuloy po itong in-enhance ng ating Pangulo para mas maging responsive siya, no, at maging relevant. Kasi kahit na po anong gawin mo, kung hindi naman siya nag-a-address ng need or hindi ma-feel yung relevance, useless din po. So, yun din po yung mga efforts na ginagawa. Simple, para lang alam din ng mga tao kung anong ginagawa ng inyong pamahalaan sa pamumuno po ng ating butihing Pangulo. At of course, complemented by the leadership of Secretary Teodoro at the NDRIM Council. And of course, si Undersecretary Nepomuceno po bilang punong abala in implementing all this sa Office of Civil Defense. Okay. So, we have nakayanan na po natin ito before. We can do this again. We are a very resilient nation. Tulong-tulong lang tayo. Yung efforts natin plus samahan natin ng dasal, I'm sure we will weather the storm. We will get through this as one Philippine. Maraming salamat po ulit, Director.
Maraming salamat po, ma'am, sa pagkakataon. Ingat po kayo. Happy weekend po. Happy weekend din po. Si Director Edgar Posada, spokesperson ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. Sa ikalawang bahagi po, makikipagkwentuhan naman tayo sa isa sa mga pinag-uusapan ngayon na nakapasa dito sa bar exam ngayong 2023. Sana all, kaya ko pa rin kaya na pumasa sa pagiging, kung ikaw ay isang senior na. Ayan, naku, mamaya makakausap natin si Miss Rosula Rose Kalakala. Oh, 'di ba? First time na kumuha ng bar exam at the age of 62. Pero one-timer lang siya talaga, no? Pasado agad. Mamaya po 'yan sa ikalawang bahagi na ating programang Usap-Usapan. Ilang araw na lang, Pasko na! Ang bilis ng araw, hindi ba? Siguro ay nagsisimula na kayong mamili ng mga panregalo. Kaya, narito ang ilang simple shopping tips para sa inyo. Iset ang budget para maiwasan ang overspending. Ilista ang mga re-regaluhan at mga planong bilhin para walang makalimutan. Mamili ng mas maaga para hindi makasabay sa dagsa ng iba pang holiday shoppers at hindi abutan ng mahabang pila sa mga cashier. Kung bibili online, siguraduhing legit ang seller at gawin ang lahat ng pag-i-inquire para hindi mabiktima ng scam. Kung online shopping platforms naman ang inyong option, ugaliing magbasa ng mga reviews para masigurong correct items ang dadating sa inyo. Piliin ring bumili sa seller na may mataas na rating mula sa mga buyers. Maghanap ng items on sale, naka-buy one take one o naka-bundle para makatipid naman kahit paano. Maging wais na shopper. At tandaan, it's the thought that counts. Your presence is still the best present this holiday season. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Christmas is here! Kabi-kabila na ang parties, reunion at get-together. Nandyan ang exchange gifts, videoke, tawanan, minsan may iyakan. Pero sobrang saya pa rin. Ito ang tunay na regalo ng Pasko. Pagdiriwang na balot ng pagmamahal ng buong pamilya, mga kaibigan at kaibigan. Regalong laging bukas para sa isa't isa. At regalong hindi matutumbasan ng kahit anong bagay. Kaya naman wish namin para sa inyo ngayong Kapaskuhan, mas tumibay pa ang samahan ninyo ng inyong mga mahal sa buhay sa papasok na bagong taon hanggang sa mga susunod pa. Dahil pag lahat ay sama-sama at nagtutulungan, lahat ng pagsubok ay kayang lagpasan. Maligayang Pasko at mapagpalang bagong taon. Pagbati mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, nasa ikalawang bahagi na tayo na ating programa. Katulad ng sinabi natin kanina, baka kakwentuhan natin ang trending at sikat na sikat ngayon. Dahil sa pagiging first time na kumuha ng bar exam at the age of 62 ay, nako, yakang-yaka. Sabi nga nila, yakang-yaka ni Ma'am Rosula Rose Kalakala. Ma'am Rose, magandang umaga. Magandang umaga, Ma'am Ven. Magandang umaga rin sa lahat ng nakikinig at nanonood sa Radyo Pilipinas. It's a privilege and an honor na ma-interview po at ma-feature sa RPN1 po. Nako, alam mo, Ma'am Rose, kaya ikaw ay hinanap namin dahil alam namin na makakapagbigay inspirasyon ka dun sa iba pa na mga katulad natin ng mga senior. na hanggat kaya, may pag-asa. Ayan. Kaya magkukwentuhan tayo, Ma'am Rose, tungkol dun sa iyong journey, dun sa kung paano ka nakarating hanggang dito sa iyong kinalalagyan ngayon. Kasi alam namin, by the way, ilang taon ka, Ma'am Rose, nung nagsimula ka na mag-aral ng law? 58 years old ako, Ma'am Ven. That was in 2019, July 17 yata nung nag-enroll ako. And then, tuloy-tuloy, Ma'am Ven, 4 years ako nag-aral, graduate ako ng nung June
17, 2023, nag-graduate ako after 4 years of law school. And then nag-take ako ng bar September 17, 20, and 24. At by the grace of God, I won't get any credit of it. It's the Lord who willed it that I will pass the bar, Ma'am Ven. Oo, pero Ma'am Rose, syempre, bukod dun sa guidance ni Lord sa atin, I'm sure, ayun, naririnig mo ako, Ma'am Rose? Yes, may mga sasakyan kasi, Ma'am Ven, dito sa bahay. Ayun, tumigil muna dapat ang mga sasakyan. Hindi. So, Ma'am Rose, sabi mo kanina, syempre, unang-una talaga magpasalamat kay Lord, Pero syempre, bukod doon sa guidance ni Lord, may mga ginawa ka rin, di ba? Para talagang maipasa itong bar exam na ito. Share mo naman sa amin, Ma'am Rose. Oh, yes, Ma'am Ven. For 4 years, Ma'am Ven, talagang bago pa ako, Ma'am Ven, nag-aral kasi mahilig akong magbasa. So, kasi sa law school, ang importante kasi sa law school, marunong kang dapat maayos ang iyong English. So you have to read and read. So bago man ako nag-enroll sa law school, palabasa na ako, Ma'am Ven. And then during my law school years, talagang lahat ng kaso na ipapabasa sa akin ng aking professor ay talagang babasahin ko lahat, Ma'am Ven. Kahit anong assignment, kahit anong project, gagawin ko lahat. Kahit na ang dami kong trabaho, ang dami kong ito yung first day of law school ko, yun yung nakita ko sa video. Yun. Ayun, tapos one factor siguro, focus. Kasi madaming mga obstacle during law school na pwedeng mag-divert sa iyong attention. Like halimbawa, pupunta ka sa mga malls, ganyan, parties, birthday. Hindi ako pumupunta, Ma'am Ven, kasi that's just a distraction to me. Kaya pag kami nag-iimbita sa akin, sabi ko sa sarili ko, I will have all the time to go to the parties pagka nakatapos na ako ng law school at nakapasa. Oo. And then pagka kasi may pupunta rito sa bahay, meron akong pinaka-secretary dito, yung asawa ko. Sasabihin niya nagre-review o nag-aaral. Oo. So may mga legal din na pupunta sa akin. I will have all the time. Later, pag napasa ko sa bar, I will have all the time to help my constituents pagka ako na ay isang ganap na abogado. At saka hindi naman ako talagang hindi ako authorized na magbigay ng legal opinion hangga't hindi pa ako ganap na. Tama naman, oo. Pero Ma'am Rose, anong nagtulak? Bakit sa iyong age talagang pinursu mo pa o pinagpatuloy mo pa at itinuloy mo itong iyong pagpunta sa law school? Maraming factor, Ma'am Ven. Kasi ako, palabasa ako, and so sabi ko sa sarili ko, ano bang gagawin ko? Basa lang din ako ng basa kung ano-anong binabasa ko, Ma'am Ven. Kahit na nobela, biography, yan ang mga mga hilig ko. Kahit basta may mga print binabasa ko. Sa live, kung bisita ako sa isang office, magbabasa pa rin ako, Ma'am Ven. So sabi ko, why not na instead of just reading without anything na degree na maiyad sa akin, sabi ko, mag-aral kaya ako ng law. Yun. That is one of the reasons, Ma'am Ven. And then, kasi nakapag-aral na lahat ang mga anak ko, maganda na ang kanilang mga trabaho. May dalawa akong
may dalawa akong CPA po. Oh. And so maganda na rin ang kanilang mga trabaho. So from being a housewife na naglalaba, nagluluto, naglilinis, and being an employee, naging vacant ang life ko. So sabi ko, anong gagawin ko sa magiging life ko after retirement kung hindi ako mag-aral? And so yun, natapos ng responsibility ko as a mother. And so I have all the time to study, Ma'am Fen. Balita ko nga, Ma'am Rose, very supportive ang buong pamilya bukod sa sekretarya mo, syempre, yung asawa mo. Yung mga anak mo rin ay very supportive sa'yo. From the first day na nag-enroll ako, wala akong nakita na negative sa kanila. Mag-aral ka, mama. Sige, mag-aral ka. Binigyan ako ng books. Binibigyan ako lagi na, ang sarap palang maging estudyante na may anak na mga nakatapos na maging scholar pa tuloy ako. Binibigyan nila ako ng allowance, ganyan. Ang gasolina. Wala akong narinig na, matanda ka na mama. Mag-rest ka, hindi. Lahat sila sinabi, sige, mag-aral ka para magiging busy ka. Pero hindi rin pumasok sa isip mo, Ma'am Rose, na ay naku, may edad na ako, ayoko na ng mga ganito, ayoko na ng mga iniisip. Hindi naman pumasok sa isip mo yon? Hindi, Ma'am Ven. Ang iniisip ko, first noon, ang iniisip ko ganito, matanda na ako. I want to test yung ability ng isang matanda kung kaya pa niya ang rigorous na pag-aaral. Kasi alam naman natin na ang tumatanda talaga ay nagiging medyo forgetful na, merong lapses, ganyan. Hindi na natin alam kung naligo ba tayo, ganyan. Pasyang na ba tayo. Oo. And so sabi ko, this is a challenge. I will test my ability kung kaya ko pa yung mga ganyan mga mag-aral. Very rigorous. Napakahirap ng law school, Ma'am Ven. Naging certified public accountant ako. Pumasa ako sa board exam. Under ako ng mga ibang courses. Pero ang law school, ito ang pinakamahirap. Siguro, sinasabi nila, madali lang ang bar exam, ganyan. Hindi, from your first day of law school, yan na. Grabeng hirap na yan. Mahirapan ka na sa, ang dami mo nang babasahin, karton-karton ang aking binasa, Ma'am Ben, para lang maging lawyer ako. Studios akong estudyante, Ma'am Ben. Talagang lahat ng pwedeng, wala akong sinayang na panahon. Kung hindi lang susuko ang mata ko, sobra itong mata ko, dry eyes na kung hindi lang susuko yan, every minute na nakabuka yan, magbabasa yan ang gusto ng aking katawan. Galing naman. Yun ang gusto kong ma-impart sa mga bata na yung pagbabasa talaga ay makakatulong kung kahit na hindi sa law school, kahit sa mga kung anong endeavor ang kanilang gagawin. Sa conversation din kasi, Ma'am Ven, pagka wide reader ka, kahit saan ka mapunta, kahit sino ang makausap mo, pwede mong i-discuss. Nagtataka ang mga classmate ko, dinidiscuss ko sa kanila kung paano magtanim ng kung ano-ano. Ano ka ba? Law student pa lang ako. Law student ka ba? Or agriculturist? Ganun sila. Kasi mostly, halos lahat ng area ng life, Ma'am Ven, is may alam ako. Nitong pagkatapos kong nag-aral, pagkatapos kong nag-take ng bar, inaral ko kung paano magluto, paano mag-makeup sa YouTube. Sana lahat ng mga senior katulad mo, Ma'am Rose, ano? Oo nga. Oo, yung hindi talaga. Encouraging. Yes, oo. Encouraging. Kasi, ang feeling kasi ng isang senior kung minsan,
ay matanda na ako, hindi ko na kaya yung sa technology, ganyan. Pero alam mo, Ma'am Ven, I'm adept with technology. Kaya ako nakasapasa ng bar. Kasi nga, during the pandemic, ang ginagamit talaga ng law school ay Zoom. At saka live. Ganyan. So dapat alam mo din. Tapos, hindi lang yun, Ma'am Ven. Yung ano pa, yung paggagamit ng Google Drive. Wow! Dapat marunong kang mag-save. Daig mo pala talaga ako, Ma'am Rose. So, Google Drive lang, ha? At saka, kung ano-ano pang mga technology na alam ng bata, dapat alam din ng matanda. Yes. Excuse, ang pagiging matanda, para alam mo itong technology na mga ito. Yan, mga AI, dapat ChatGPT, dapat alam mo na yan. Gusto ko yan. Talaga, bilib ako. Pero, teka muna, Ma'am Rose, nung nag-aral ka, syempre 58 ka na noon. Yung mga classmates mo, mas bata sa'yo, ano yun, nakatulong ba sa'yo? O medyo, ano ba? Kasi sa law school, Ma'am Ven, kwan lang, ordinary na ang matanda na magiging classmate pala nila. Kaya hindi na sila nagtataka na mayroong sobrang tanda na classmate sila. Mas matanda pa ako sa lahat ng professor ko, Ma'am Ven. Kaya siyempre nung una, kasi mahirap ang law school. First day of school, nakatayo na ako kasi remain standing ako. Wala akong alam. Tapos, habang nakatayo ako, tinitingnan ko yung mga classmate ko. First time ko silang makita. Sabi ko, baka mamaya may classmate ako dito na naging estudyante ko may nagturo din ako sa college kasi Ma'am Ven. Tinitingnan, nakakahiya na kapag may classmate ako na estudyante ko, tapos bopols ka. Nakatuwa ka naman. Yung first day of Anyway, Ma'am Rose, ngayon nakapasa ka na kasi sabi mo dati may lumalapit sa'yo, hindi ka pa nakakapasa ng board. Ngayon nakapasa ka ng bar. So nakapasa ka na, ano na yung mga balak mo ngayon? Okay. Siyempre, ang gusto kong gagawin ngayon, every day of my life, I will praise my God for doing unprecedented circumstances of my life. And then I will serve my church, I will serve my community as a legal counsel. Kasi po dito sa Jones, walang legal counsel po dito na naka-base dito. Po, ang mga bata kasi marami silang opportunities outside. Yes. Outside Jones Isabela kasi maliit nga po ang Jones Isabela. So they go to the city na mag-practice ng kanilang profession. So ako naman na isang may edad na senior citizen na alangan naman pupunta pa ako sa syudad. Nandito na nga lang ako sa bahay namin. And then sino pa ang mag-hire sa akin, Ma'am Ven? Malay mo naman, Ma'am Rose. Walang imposible. Nakapasa ka nga ng first time, di ba? Na pagkuha ng bar eh. Walang imposible. Malay mo, may nanonood sa atin ngayon eh. Kinokonta ka na. So yun, legal work. Meron kasing IBP, Integrated Bar of the Philippines. May mga activities yan. I will involve myself sa mga activities ng IBP. I will be glad to serving the people of Isabela. Ma'am. Nako, maraming salamat, Ma'am Rose. Inspired ako dun sa mga binitiwan mong salita sa umagang ito. At hopefully marami rin mga na-inspire, no? Dun sa yung mga ginawa at gagawin pa. Lalo na yung mga may edad na sinasabi nila na wala na, matanda na kami. Pero ikaw, talagang hanggang wala pang lapses. Go lang ng go. Di ba, Ma'am Rose? Yes, Ma'am Ven. Gusto kong Sige, Ma'am Rose, yung na lang, message natin dun sa mga nakikinig sa atin ngayon, lalo na yung mga kabataan natin, kasi medyo wala na po tayong oras.
Oo, sa mga kabataan at saka sa mga may edad, hindi kahirapan at ang taon, ang age, hindi yun ang hadlang sa ating para makamit natin ang mga mithiin natin sa buhay. So go on with your ambitions. Yung mga pagkakataon na halimbawa mamatayan, gaya sa akin, namatayan ako, nag-COVID ako, hindi yun ang hadlang para tayo ay mag-back out sa ating mga ambisyon. Let's do this for our family, hindi para sa sarili natin. Nako, maraming salamat, Ma'am Rose. Idol na kita. Thank you so much, Saludo na ako sa'yo, talaga. Thank you po, Ma'am Rose. Nice meeting you, Ma'am Ven. Opo. I hope I will see you soon also. Yes, opo, ako din. Gusto ko rin kayo makita in person. Maraming salamat po, Ma'am Rose. Thank you po. Thank you, Ma'am Ven. Okay. Si Ma'am Rosula Rose Calacala, 2023 bar passer sa edad na 62. Ayan, ako. Anyway, maraming salamat po sa ating mga naging tagapakinig, naging tagapanood at naging mga panauhin, sa ating mga kasama sa technical side kay Ronnie Bumatayo at kay Matet Segovia, sa production side kay Bea Gaza at kay Erwin Peñano. Ako po si Ven Blones, magandang umaga. Antabayanan, kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali sa pamamagitan ni AJ Ignacio.